Natapos ang ating last chapter sa Demon Slayer Infinity Castle arc, kung saan nagawang may palabas ni Gyo ang kanyang Demon Slayer mark, habang si Tanjiro naman, ay matagumpay na nalaman ang kahinaan ng Upper Moon 3 na si Akaza, at nagawa nitong maputol ang ulo ng Upper Moon, sa tulong ng itinuro ng kanyang ama noon tungkol sa maliwanag na mundo. Ngayon atin nang simulan mga master ang susunod na chapter, at ito ay ang 153 at 154. Habang unti-unting nalalaglag ang ulo ni Akaza, sinaad nito, na buong buhay niya, ay hindi pa siya nakakatagpo ng isang taong walang battle spirit. Kahit ang mga sanggol pa lang na mahihina ay may battle spirit, ngunit ang taong ito, ay nagawang mawala ang kanyang battle spirit ng ganoon lang kadali. Parang nakikipaglaban ako sa halaman, na hindi naman dapat nandito. Ang aking pandama ay naguguluhan, at ang aking compass ay walang nararamdaman. Ngunit alinman, hindi ito dapat maging problema, dahil sa isang labanan, kailangan mong harapin ang lahat kahit sa unang pagkakataon mo palang naranasan ito, at humanap ng paraan kung paano ito matatalo. Kaya kung gawin ito, o dapat na nagawa ko, ngunit sa bilis ng pangyayari, ang taong ito, ay nagawang higaitan ang aking bilis nang may napagtanto ito. Ang isang martial arts, na may mahabang karanasan, ay matatalo lamang sa isang harapang labanan. Ang kanyang mga mata, ay walang bahid ng pagkamuhi o galit, at wala ding intensyong pumatay o makipaglaban. Ang bagay na nasusukat sa kanyang mga mata, ay malamang ang pinakamataas na teritoryo na palagi niyang inaasam, at ito'y dapat ang estado ng kawalan. Lagi siyang may bahagyang pakiramdam na umiiral ang estadong ito. Ngunit dapat daw, ay narating na niya ito ngayon. Hinawakan ni Akaza ang kanyang ulo, at pilit na ibinabalik ito sa kanyang leeg. Ayaw pa ng Upper Moon na sumuko, at maaari pa daw itong lumakas. Napansin ni Tanjiro, na sinusubukang ibalik ni Akaza ang kanyang ulo, habang mabilis na kumilos si Gyo, upang ibaon ang naputol nitong espada sa ulo ng Upper Moon 3. Nagtagumpay ang water pillar na ibaon ang kanyang armas sa ulo ng kalaban, at habang unti-unti itong nahuhulog, ay ayaw pa ring sumuko ni Akaza, at sinaad na kailangan niyang maging malakas sa lahat. Nakita ni Tanjiro, na ang ulo ng Upper Moon, ay unti-unti nang naglalaho, at panalo na daw sila. Ang kanyang mga mata ay biglang sumakit, ang kanyang kalamnan ay kumikirot, at ang kanyang katawan ay nasa kanyang limitasyon na. Naguguluhan naman si Gyo, dahil ang katawan ni Akaza ay nananatiling nakatayo at buo. Biglang humakbang ang katawan ng Upper Moon, at inilabas nito ang kanyang compass upang maghanda, para sa isang atake, na ikinagulat ng dalawa. Iwinasiwas ng Upper Moon, ang kanyang kanang kamay patungo kay Tanjiro. Nagawa naman niya itong maiwasan, habang sinambit niya sa kanyang sarili, na nagagawa pa din nitong umatake, at ang kanyang katawan, ay hindi pa din nag-uumpisang maglaho, at ang putol na leeg ng Upper Moon, ay nagsara. Ang mata ni Tanjiro, ay lalong sumakit, habang ang katawan ng Upper Moon, ay muling naglunsad ng atake patungo sa ating bida, at matagumpay na nataman niya ito. Si Tanjiro ay tumalsik at bumangga sa pader, at ang katawan ng Upper Moon, ay hindi naglaho kahit na naputol na ang ulo nito. Napaisip si Tanjiro, na kung may kondisyon ba na katulad kay Gyutaro upang matalo ito, ngunit hindi daw ito tama, dahil ang ulo ng Upper Moon ay nawala na, at naisip na maaring si Akaza, ay may gustong mangyari at baguhin sa kanyang sarili. Imbis na ang ulo niya ang kanyang kahinaan, ay parang sinusubukan daw niyang baguhin ang kanyang kahinaan, katulad kay Muzan. Si Tanjiro ay nawala na ng malay, napansin naman ito ni Gyo, at hindi na daw ito nakakagulat, dahil naabot na niya ang sukdulan ng kanyang limitasyon. Sinamantala ng Upper Moon ang nangyari kay Tanjiro, at tumakbo ito patungo sa kanya, upang tapusin na niya ang kanyang buhay. Mabilis namang pinulot ni Gyo ang kanyang espada, at ginamit ang kanyang Breath of Water fourth form, Striking Tide, upang pigilan ito. Nagawang mahiwa ni Gyo, ang taas na bahagi ng Upper Moon, ngunit mabilis niyang pinahilam ang natamo nitong pinsala, na hindi inasahan ni Gyo, dahil sa kabila ng pagkawala ng kanyang ulo, ay mabilis pa din niyang napapagaling ang kanyang naiwang katawan. Inatake ulit ni Gyo si Akaza, habang hindi naman ito natinag, at patuloy na sinusubukan ng Upper Moon, na lapitan si Tanjiro. Sumigaw ang pagod na water pillar, dahil buhay pa daw siya, at kung gusto niyang patayin si Tanjiro, ay kailangan muna niyang dumaan sa kanya.
Hinarap ni Akaza si Gio, habang biglang nagpakita muli ang taong humawak sa balikat niya noon, at sinaad, na isang di matitinag na diwa. Isang di sumusuko, anuman ang balakid na sumalubong. Hindi tayo mga samurai. Wala tayong mga katana. Ngunit hawak natin ang ating mga espada sa ating puso. Ang tanging gamit natin, ay ang ating kamao. Nainis si Akaza sa kanyang nakita, habang may biglang babae ang humawak sa kanyang kamay na lumuluha, at sinambit, na tumigil ka na Ginoong Hakuji. Habang nakatayo ang katawan ni Akaza, at walang malay si Tanjiro, ang kaliwang tenga ni Gio, ay hindi na nakakarinig, at ang kanyang kanang kamay, ay hindi na niya may galaw pa. Sinaad din nito sa kanyang sarili, na ang mga tao ay hindi kayang tumakbo ng buong lakas sa mahabang panahon. Kung gagamitin ng mga normal na tao ang kanilang buong lakas, kaya lamang nilang tumakbo ng 10 segundo bago hingalin. Kung ipagpapatuloy nila ang ganitong galaw, unang babagal ang kanilang bilis. Pagkatapos, bababa ang pagiging eksakto ng kanilang mga teknik. Pagkatapos ay mararamdaman nilang mabigat na parang mga kadena ang kanilang mga paa at kamay dahil sa pagod ng mga kalamnan. Ang isang demonyo ay walang konsepto ng pagkapagod o pagkasugat. Ang katotohanan patuloy akong lumalaban sa Upper Moon na ito ng buong lakas, ay isang milagro lamang dahil sa paggamit ko ng aking mga hininga. Ang mga bagay na ipinagkatiwala sa akin, ay konektado sa hinaharap, hindi ko nahahayaang mamatay ang aking mga kaibigan, o pamilya sa aking harapang muli. Poprotektahan ko si Tanjiro, gaya ng ginawa niya para sa akin. Ipinakitang muli, ang tao na humahawak sa kamay ni Akaza, at sinabihan niya ito, na bitawan siya, at tinanong kung sino ito. Sinambit ng misteryosong babae, na tumigil na siya, at pumunta na sila sa kabilang mundo, habang sinaad ni Akaza, na hindi niya magagawa ito, dahil kailangan niya munang patayin ang kanyang mga kalaban. Nagtanong ang babae, na kung bakit pa daw niyang kailangang gawin ito. Sinaad naman ng Upper Moon, na kailangan niyang lumakas, upang mapatay niya ang lahat ng mga magtatangkang kalabanan siya. Nagtanong ulit ang babae, na kung bakit nais nitong lumakas pa. Sinabi ni Akaza, na dahil kapag hindi niya nagawa iyon, ay hindi niya madadala ang gamot, na para sa kanyang ama. Naalala ni Akaza ang kanyang nakaraan. Kapag hindi siya lumakas, hindi siya makakatakbo ng mabilis upang matakasan ang mga taong ninakawan niya. Kapag hindi siya lumakas, hindi niya magagawang matalo ang mga taong pinaghahanap siya, upang maghiganti. Kapag hindi siya lumakas, dadalhin siya sa kulungan, at bubugbugin siya ng labis. Habang nakaupo ito, sa harap ng hukuman, ang kanyang mga kamay ay nakatali, at napakarami nitong sugat sa katawan. Sinaad ng taong nasa kanyang harapan, na 3 na ang kanyang marka sa pagnanakaw ngayon, at kung uulit muling magnakaw ito, ay puputulan na nila ang kanyang palso. Natatawa ang batang Akaza, at sinabihan ang mga taga-hukom, na putulin na nila ang kanyang mga palso. Putulin man daw nila iyon, ay mayroon pa din siyang paa, na magagamit upang magnakaw, at sa susunod, ay sisiguraduhin niyang hindi na nila siya mahuhuli pa. Sinambit ng taga-hukom, na isang krimen matapos ang isa pa sa murang edad na 11. Kahit isang malaking tao ay magiging manhid na, matapos makatanggap ng 100 hampas. Isa kang batang demonyo. Sinaad naman ng batang Akaza, na isa nga siyang demonyo, at mayroon daw siyang mga pangil simula pa noong pinanganak siya. Nang pinalaya na nila ang batang Akaza, ay may biglang lumapit sa kanyang matanda, at sinabihan, na ang kanyang ama ay nalaman, na nahuling muli ito dahil sa kanyang ginawang pagnanakaw, at dahil doon ay nagpakamatay ang kanyang ama. Bakas ang pagkalungkot ng batang Akaza sa kanyang mga mata, at nung nalibing na ang kanyang ama, ay may nakita itong sulat galing sa kanyang ama. Nakasaad sa liham, na matuto siyang mabuhay ng patas, at may pagkakataon pa daw siyang magbago, payaw ng kanyang ama na mabuhay gamit ang mga pera na ninakaw niya, at humingi din ito ng tawad kay Akaza. Niyakap ni Akaza ang puntod ng kanyang ama, habang tinanong niya ito, na paano siya mabubuhay ng mapayapa sa pagiging dukha, at gusto na ng batang Akaza na maguno na ang mundo. Pinuntahan ng batang Akaza, ang mga taong nagsabi sa kanya na patay na ang kanyang ama, at ang mga taga-hukom. Binugbog niya ang mga ito, habang nagsasalita siya, na bakit kailangan nilang mabuhay ng nahihirapan, at bakit kailangang humingi ng tawad ng kanyang ama sa kanila, kahit wala naman itong kasalanan. Dahil dito, nahuling muli ang batang Akaza, at pinatawan ng kaukulang parusa, kung saan binugbog nila ito.
Sinaad naman ni Akaza na hindi masakit para sa akin na tanggapin ang parusang iyon para sa pagnanakaw. Maaari nila akong sapakin at wasakin ang aking mga buto, ngunit kaya kong tiisin ang lahat para sa iyo, Ama, kahit na ito'y magtagal ng daang taon. Ang kanyang ama ay unti-unting lumalala, gusto niyang pakainin ito ng marami, upang maging mabuti daw ang kanyang kalagayan, ngunit bakit bigla daw niyang naisip ang magpakamatay, dahil kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay, mapagaling lang ang kanyang tatay. Isang araw, habang patuloy na nakikipagbasag ulo ang batang Akaza, may isang lalaki ang nakakita sa kanya, at humanga sa kanyang pakikipaglaban. Ang lalaking dumating pala, ay sinabihan siya na may maaaring mamatay na bata, ngunit kabaligtaran daw ang nangyari, dahil siya ang mga bumugbog sa mga matatanda. Sinabi din ito kay Akaza, na mayroon itong magandang pangangatawan, at nagagawa niyang matalo ang mga matatanda nang hindi gumagamit ng armas. Tinanong ng kasalukuyang Akaza kung sino ang kanyang nakikita sa kanyang alaala. Niyaya ng lalaki ang batang Akaza na pumunta sa kanyang dojo, at gagawin daw niya itong estudyante niya. Ayaw naman ng batang Akaza na sumama sa kanya, habang nakita ng lalaki ang marka sa kanyang kamay, at napag-alaman na isa siyang kriminal na umalis sa dati niyang lugar, kaya daw ito pumunta dito upang matakasan ang mga tumutudye sa kanya. Sinaad ni Akaza na wala na siyang pake kung ano man ang meron sa kanya, habang patuloy na niyaya ng lalaki si Akaza na sumama sa kanya. Biglang inatake ni Akaza ang lalaki, ngunit hindi niya ito nagawang mapinsala, sa halip ito ay nabugbog sa mukha. Nawalan ito ng malay, at dinala na niya ang batang Akaza sa kanyang dojo. Makalipas ang isang oras, siya ay nagising, kinausap ng lalaki si Akaza, at nagpakilala ito bilang si Kizo, siya ay isang martial artist teacher, na nagtuturo ng Soryu fighting style. Wala siya ni isang estudyante, ngunit nagagawa pa din niyang kumita araw-araw, bilang isang karpintero. Sinabihan ni Kizo si Akaza, na ang unang gagawin niya, ay alagaan ang kanyang babaeng anak na may sakit, kailangan niyang umalis para magtrabaho, kaya iiwan niya muna sa kanya ito, ang kanyang asawa ay namatay sa pagod, dahil sa pag-aalaga sa kanilang anak. Dagdag pa nito, napabigat lang siya sa kanyang mag-ina, dahil sa kanyang kahinaan. Tinanong naman ng batang Akaza, na hindi ba siya nag-aalala, na iiwan niya ang kanyang nag-iisang anak sa kanya, na isang kriminal. Sinambit ni Kizo, na natalo at nabagbag niya ito kanina, kaya wala daw siyang dapat na ikabahala pa. Sinaad ng kasalukuyang Akaza, na si Kizo, at si Tanjiro ay magkatulad, at napagtanto niya kung bakit ayaw niya si Tanjiro, dahil pinapaalala niya ang kanyang walang kwentang nakaraan. Pinakilala na ni Kizo, ang kanyang babaeng anak na si Koyuki kay Akaza. Ito ay umuubo, ngunit ang kanyang mukha ay napakaganda, na pumukaw sa atensyon ng batang Akaza. Sinabi ng kanyang ama na mas maganda pa ito sa umaga, at parang umaayos na ang kanyang kalagayan. Dagdag pa nito, na ang lalaking pinakilala niya, ay ayaw sabihin ang kanyang pangalan, at alamin daw niya ito bago siya makabalik ng kanilang bahay. Kinausap ni Koyuki si Akaza, at tinanong kung okay lang ba ito dahil may mga sugat siya sa mukha. Naalala ni Akaza, ang kanyang nais na pagalingin ito, at protektahan. Ang kanyang buhay daw ay walang kwenta, at puno ng mga pangakong napako. Dito na natatapos ang chapter 153, at 154 ng Demon Slayer Infinity Castle Arc. Paki-follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.